Hi everyone, my name is Elisha Lee Alburo, and today we will gonna talk about the graphing of other trigonometric functions. So, there are four trigonometric functions, which is the tangent function, the cotangent function, the secant, and the cosecant function. At first, let us tackle the tangent and the cotangent. So, the tangent function is the tangent and cotangent function, they have a period of pi. So, take note that only the tangent and the cotangent function only has a period of pi. And we have a vertical asymptotes from the two of them because in tangent function, if the tangent or no, the cosine x of the tangent is 0, therefore it cannot be defined. The tangent cannot be defined because if the if the tangent cannot be defined, therefore there will be a vertical asymptotes. And likewise in the cotangent, if the sine x is 0, therefore it cannot be that it can be undefined, and therefore it can also have a vertical asymptote. So what is the vertical asymptote? So the vertical asymptotes, everyone, is the vertical grid line, like this. This is the vertical asymptote, which is the guide. It is the guide. Okay, it acts as a guide. So all of the range is real. Therefore, their domain is only limited, but their range is unlimited. So, take a look at this graph that I put in here. So, notice that the tangent starts at the left and swerves on the right. Yes, notice the tangent and notice the cotangent. They have a huge difference. Okay, their graph has a huge difference because the tangent starts at the right and swerves or like muliko padulong sa left. So next is the secant function and the cosecant function. So cosecant function is like, di ba, we all know that secant and cosecant is the reciprocal. So the secant is the reciprocal of cosine and the cosecant is the reciprocal of sine. So kaning galing ato makita. Kaning mura siya kana cosine ni siya, guys. Cosine ni siya. Meanwhile sa cosecant is sine. Sine. Yeah. Nag-start siya ari. So pinaana siya. Meanwhile sa second is pinaana. So if we all know that the sine and the cosine only have the mean and max. Mean is minimum, like kaning mo down siya, and the maximum is mo up. So, ang kaning second sa cosine is that ang if naay kuan sa cosine nga naay mo max. So naay mo form ana nga upward parabola. Let's just call them upward downward parabola. So mo ni si second, nag-form siya sa maximum sa cosine. Nag-form siya upward. And sa kwan pod sa minimum pod. So sa minimum sa cosine na po nag-form og downward, pero downward siya nga parabola. Ari sa maximum kay upward parabola, sa minimum is downward parabola.
Same sa dere sa cosecant nga sa maximum sa sine is na nag-form mo ka upward nga parabola and sa minimum sa min sa sine is na nag-form nga downward nga parabola. So take note everyone, 'di ba? Notice nga si tangent o si cotangent ra ang naay period nga pi. Meanwhile, sa secant o sa cosecant kahit 2 pi as same as sa sine o sa cosine. Since reciprocal naman sila sa sine o si cosine sa secant o si cosecant. So, ang ilahang range kay unlimited ra gihapon and ilang range is absolute value of 9. So, next. So, sa transformation for tangent and cotangent, walay amplitude, no amplitude, since no maximum or minimum, or no upper or lower bound. So, katong akong gimin diri everyone nga max ug min. So, mao ni kaning nagpaigbaw ug nagpaubos. Muna si max ug si min. So, sa sine o sa cosine, ang A, di ba ang A kay amplitude? Pero sa tangent o sa cotangent, o sa secant o sa cosecant, dili na na siya amplitude everyone, kundi vertical dilation. So, mao na siya, pero mao na gihapon iyahang purpose. Okay, mo dilate gihapon siya. It's like, mo stretch gihapon siya. Kapag stretch gihapon sa graph. Okay? So, ang pagpangita, ang solution or ang formula sa pagpangita sa period sa tangent at cotangent is pi over the absolute value of b. So, why is it always have to be an absolute value? Because dili gid basta kay ang rule ana is that always positive gid na ang period. Based ni Sir Joyce. Yes, dapat positive gid na always ang period everyone. So, as same as sa second sa cosecant, mao gihapon sa sanog sa cosine 2 pi over the absolute value of b. And as same as ang kaning C ug D, kuan ra gihapon siya phase shift and vertical shift. And as ari pod likewise sa sa cosecant ug sa secant. Okay. So ang nalahi ra gyud ana everyone kay ang vertical dilation lang gyud ug ang solution sa pagpangita sa pagpangita sa period sa tangent ug sa cotangent. Mura gyud nalahi everyone. Okay, so let's move on. So there are procedures or steps in graphing tangent and cotangent. So the first one is the mark period on x-axis. So, diba, in order for us to find the period sa tangent at the cotangent, we will gonna use the pi over the absolute value of b. So, after nga makuha na nato ang period niya, i-mark period nato siya sa x-axis, which is ang katong naghigda nga line. Okay? Second is to mark the vertical shift. So, if na ay vertical shift, hindi mag-mark ta. Pero if wala, ara na siya sa x-axis. X-axis na siya, okay? If na ay vertical, magbutang ta, okay? So, mark asymptotes in the middle or at periods. Magdepende na siya, guys. Magdepende o kasan sa ibutang asymptotes. Magdepende na siya sa phase shift. Yes. Magdepende na siya sa shift. So, mark zeros in the middle of asymptotes. So, kani dili gina siya maisab. Og asa gina natungod ang asymptotes, dapat tunga gina siya sa asymptotes adong ang zeros. So, next is to put dilation in the middle of zeros and asymptotes. So, katong ang dilation mo na ang katong A, everyone. So, ang dilation daw ko na kaibutang na to siya sa middle sa zero. Kato atong gihimo nga zero sa asymptotes. Okay. Na ako'y ko andiri equation diri na ako'y problem diri. Kana ang utang natong sulbaron is ang kaning y
equals tangent 2x minus 2. Okay, so let's start. So, di ba, ang first step is to find the period using sa itong formula nga pi over b. So, equals, mahimo na siyang pi over 2 everyone. So, ato i-mark ato ang period ari lang. So, pi over 2. Oh my God, I'm sorry sa mga. So, next is, at na siya taparan, pag na siya lonely diha. O, pi. Kaya mo ginayang katapad. So, ari po, syempre, sa opposite niya, is the negative pi over 2. Over 2. And then next is the vertical shift. Since ang vertical shift na to kay negative 2 man, so, move sa downward o duha ka pa. Negative 1, negative 2. So, ari mo siya midline. Guys, don't judge ha, og nahiwi niya ako ang kuan. No judging. Okay. Okay, so na natay vertical shift. Now, we will mark our asymptotes. So, ang atong asymptotes, everyone, kay ano siya between sa atong period. Between gid siya, like, ari, between, ari, and, ari, ara na lang ka. Ara na siya. So, na, guys, don't, please, ayaw ko i-judge. Kailan at least na maporma ba? At least na mo ma-visualize. Okay, since nanatay asymptotes, so we will put our zeros. So, atong zeros, everyone, ara ginanato siya ibutang between gina siya sa asymptotes. So, ari siya sa ubos sa guys, sorry, tako kay na akong circle, sorry. Di ko ka ba mo point ari sa ari pod sa origin. Sorry sa okay. Okay. Dora, yan 0. Next is our dilation. Since, ano na 1 na 1 siya. So, ang atong pagbutang ani guys, okay, between siya sa 0 sa itong asymptotes. Kasabot mo? Awa ha, sampulan. So, ari siya, like, ari siya between siya sa 0 sa atong asymptotes. Ano, sa aha, ano sa naunahon o kuan? Baglis. Okay. So, atong dilation is mag-point na siya. Okay, point. Since one atong dilation, so, arita sa kuan, arita kutob sa negative 1. Mag-mark buta ari ubos. O kaning kuan. Negative 3. Okay, let me explain everyone kay kuan. Ang atong dilation is, di ba, sa tangent, mag-start man na siya ug right, mag-start man na siya sa left, o niya mag-swerve siya sa right. So, therefore, ang ato galing ato ang dilation is ari siya point sa right niya kay upward, then sa left niya kay downward. Keep up with me. So, okay, ari, dot na lang na guys ay para limpyo. Then, ari, so, notice, di ba, since usa naman ang dilation, so, usa ka upward, pero sa right ka nga mag-upward, then sa left ka mag-downward. Okay, so, ari,
and ari. So ari guys, dili na siya magkuan diri. Ari naman siya kutob na diri. Ako may naghimo. Okay. Now nga napurma na nato, wala na kuan. Wala na chicha so muna ako napurmahon. So asa man ko ani? So arita guys, dapat dili ta mo kuan, dapat dili ta mo lapas sa dilation na ay sa asymptotes dapat dili gid nato siya makuanan gid sa ating kay guide na siya. So dapat dito mo lampasan na. Okay, ari guys, sorry. Oh my god. Okay, everyone, let's move on to number 2. 2 cosine times x minus pi over 2. So the first thing we're gonna do is to find the period. So since the period is 1, so therefore the period is pi. We're gonna mark it right here, pi. And here we're gonna like, no, again. Okay. So we're gonna do it right here, pi. And right here is 2 pi. I don't mind the pi. Kuwangan siya kuan. Mura na nag-1. Pero okay ra na. Okay. So, ari pod magbutang po ta og negative pi. Unsa naman ang oh my god. Oh, kanang kaya na to. Kaya na. Dili ta perfect ata. Okay. So, the next thing we're gonna do is to find the phase shift. Since may phase shift diri, so what type phase shift? Para sa x-axis na to. And then the asymptote. So, sa cotangent everyone, usually, ang asymptotes, arigid siya maplastar sa kaning mga periods na to. Pero since naman tayo phase shift, so ma-move atong asymptotes. So, imbes na ari siya like sa kuan gyud sa mga periods gyud, between na siya sa periods. Okay, so let's mark our asymptotes right here, here, here. So, ari dapita ikon siya 3 pi na siya dere. 3 pi. Para kuan ba? Balance ang world. 3 pi. Okay. Here. So, let's oops, hiwi. Okay ra na guys. Okay ra na. Okay ra lang tanan. Okay. Agpod. Asas na hiwi pagit siya. Hiwi kaayo murag akong ulo. Hiwi. But okay na na guys. Okay ra na. So, mas napa na visualize. Okay, so graphic na to. Okay, now let us put our zeros, which is ang katugyo between sa asymptotes na to. So, magbutang taari. Umagan ta kanang klaro jud kayo. Zeros, zeros, zeros. So, kaning zeros guys, between gini siya sa atang asymptotes. Okay, 0. Butang na lang po ta diri para balance. Balance ang kuan. Ang matrix. Okay, next. Butang ta sa atong dilation. Since ang atong dilation man is 2, so, mukuan ta diri o mukuan ta o ikaduha. Namura naman yung niguan. Kana. Aripod. Mo dilate
kuan. So again, sa tangent, left down, right up. So sa tangent, left up, right down. Okay. Mag-start na ta sa ato ang pag-mark and we'll mark it yellow. Okay. So alita. So sa left, ato sa markahan ari sa atong between sa atong zeros ang atong dilation. Ari. Daghan gid siya guys. Kira na. Importante buhi. Okay. So, what is the rule? The left is upward and the right is downward. Since opposite man sila. Si tangent o si cotangent ang ilang graphing ka opposite guys. Okay. Aripod. Sharo. Oh. Kira na guys. Kira na magkatupong na itong mga kwan. Magkadimao ba? Okay. Okay, now that we have marked our mga points diha as a guide, then ato na siya Okay, everyone, let us move on to number 3. Y equals -2 cosecant x. So the first thing we're going to do is to find the period. So in order for us to find the period, we're going to use the 2 pi over the absolute value of b, which is same as the sine and cosine. So, since 1 man ato ang value diri, so therefore ato ang period is 2 pi. Mura manig z pi. Tapos, add tag another 2 pi will equals to 4 pi. Okay. Nya, kani guys, imbes na 2 cosecant, ato na siya himuon sine. Kaya since reciprocal man siya, reciprocal value siya sa sine ang cosecant. So, nganong ato siya himuon sine. Okay. Ato man pangitaon ang iyang maximum, minimum, og 0. Kay, if dili na nato ma-solve, guys, if dili na nato mapurma ang ato ang kuan, ito ang itong upward parabola o downward parabola. So, ato sa unahon og kuan ang sign niya. Okay. So, as mo sa sign na origin kay na agad sa ari. Dako na natong dati. Na. Okay, so since ang amplitude na is 2, so we're gonna move upward. Gamay na nato guys, kay para gamay ra siya og ang bukhad. Kay bukhad ra kaayo. Maglisod ko. Kay bukhad ra kay siya. Siya gamay yun. Kana. Okay, kana. Okay. So, maghimo sa taog ang 0. 0 ano niya ari. Maghimo sa tag another 0. Is ari between kay ari ra ba mo bukhad ang ato ang kon. Palagdako ka na guys. Ano de? Okay. So, sorry. Okay.
Then, i-mark na to, diba? I-mark na to. So, ari man siya, ari man ang iyang guide. Basta siya mubukad. So, ari, so since negative man siya, so, ari siya mo minimum, ari siya mo maximum. Same po dire, ang putang po tayo dire upuan niya. Ari man mo bumukuan. Like mo labang. Then, ari, same po ari, itong po ari guide. Mhm. Okay. So, since na-forma naman na to, ang ato ang maximum, minimum, ug ato ang zero, mag-form na ta sa ato ang amplitude. So, kapag mo asa ang amplitude mo form, ari siya mo form, guys. Mag-asa na butang ang zero, ari mo form po ang amplitude. Ay, shh. Na. Okay. So, pero na-forma na to amplitude, everyone. So, since na-forma naman na to, sa akin na i-drawing ato ang kuan. Itong parabola. So, ari naman siya, sabi patas unin na to, be. Patas unin na to si, hindi man ni amplitude, asymptotes. Ato patas na to asymptotes. Sorry. Itong asymptotes. Okay, let us move on to problem number 4. Y equals secant 3x plus 1. So, first thing we're gonna do again is to find our period. So, since namatay value, so it'll become 2 pi over 3. We're gonna set it right here. 2 pi over 3. Oh my god. Panabangi. Then we're gonna add another 2 pi, which will be equals to 4 pi over, mura naman nag-9. Uy, sir, and then sabta na lang na, sir. Oh my god. Okay. Since namatay vertical shift, so therefore, move ta. Move ta. So, my god, ka-straight. Hala. So this will act as our midline. Okay, so, same diri sa cosecant everyone, ato siya i-flip into cosine. If ari sine, ari is cosine. So it'll turn to cosine. My god. 3x plus 1. So, since ang cosine, di ba, kay kuan na siya, mo upward na siya naman na siya, kuan mo upward na siya. So, therefore, mag-start siya ari.
and ari. Kay ko aman, sa kausan ka mo start siya into maximum and ma-end po siya into maximum. So, ang kaning middle niya mo ni ang iyahang minimum. So, ari guys, magbutang tag ko andari. Nadari ang zeros. Ari ay kanin. And kanin. Same pod ari. Magbutang tao. 0. So, mag-end pod siya ari. Okay. Wait lang. Okay. So, here you go. Now, na ato na siyang nakuan. Na-trace sa atong points, everyone. Now, ato na na-enjoy ang ato ang amplitude. So, ang amplitude, everyone, is kani ay. Kani, kana, muna siya. Arat, ay, di man ang atong asymptotes. Ato na i-form mo atong asymptotes. Ako sa inyo ni. Okay. Okay, same here. Hello, siya nito mo. Hello. Hello, hala, sorry po. Okay, here. Ayan yung tagdang nahiwi, guys. Ayan yung tagda. And here. Oh my God. Okay na na, guys. Okay na na. So, ato na i-draw ang ato ang parabola. So, ana guys, ganan. Oh my God, kahiwi sa akong asymptotes. Hindi mo ko igani. Kahiwi ba? Kana, guys. Hulo! Ana. Sir, please pretend nga wala na exist. Okay. So, kana, sorry sir, gugaw kayo, sir. Hulo! Sir, pasensyahan mo naman, sir. Oh, sir. Okay, now nga na-trace na nato ang ato ang second ug second everyone. Notice nga kanang na-form siya. Same ra sila og form, pero like sign lang siya og cosine, okay? Ang nag-guide ana ba ang sign ng cosine by maximum, minimum, and zeros niya. So I hope na amoy na learn everyone. Thank you so much for watching.